Ito po ang kawal ng demokrasya, Kawal D. Carbonero. Ating pong sususugan yung ating pong inilunsad noong isang araw na programang pangkalahatan. Yan po yung pamamahagi ng lupa sa mga Pilipinong walang lupa. Bakit po natin ginagawa ito? Sapagkat inaagaw na po na ma-injik ang buong Pilipinas. Ano po ating katibayan dito? Abay, nandiyan po yung balita kanina umaga na naging sanhi kung bakit may mga kasamaan tayo mga media men na dinimanda sapagkat ultimong malampaya, kumikita po yan ng $1,622,000 isang araw-araw, mga kaibigan. In-award at ibinigay doon sa presidential crooning na injik na si Dennis Uy. Dahil Dennis Uy na nga yung telco, kanya na rin yung bagong network ng telebisyon na ating pong nilabanan at ating pong binulgar, napapalit di umano sa ABS-CBN, at kanya na rin po yung Rojas Boulevard, yung po malapit sa US Embassy. Kaya po may bakod dyan sapagkat ginagawa po nila yan na maging Pearl City. Ano po ang implikasyon nito? Binabago po nila yung Manila Bay, gagawin nilang parang beach sapagkat napakaraming pera ng China at papagandahin nila yung lugar na yan para po sa China. Nagmamay-ari po na marami na pong lugar sa Pilipinas, kasama na po yung pinagbili ng tatay ni Senator Gatchalian, si William Gatchalian, sa yung mga Puji Island, malapit po sa Ilocos Norte. Abay, naunti-unti na po tayo at marami po tayong balita na hindi lamang po Spratly, hindi lamang Kalayaan, hindi lamang Scarborough Shoal ang inaokupan lang ng mga inchik, kundi Palawan, kanina na rin po pinasok. Kaya ano po itong ating gagawin? Lalabanan ko po yan. Makinig po kayo mabuti. Hindi po ako nagmamagaling, hindi po ako kandidato, hindi po tayo senador, hindi tayo general, hindi po tayo NPA o kung ano pa man. Pero meron po tayo sapat na talino at dedikasyon upang ipaglaban ko ang bansang Pilipinas. Paano po ito? Baka po sabihin ninyo, I'm talking through my heart. O yung po ba nagsasalita na walang basihan? Ito po ang aking basihan. Una, ang ating po magiging benepisyaryo ay ang mga katutubo, indigenous people. Alam po ba ninyo na mayroon ng titulo ang kanilang mga lupain, ngunit ito ay hindi ini-implement ng presidente. Nung panahon ni Pinoy Aquino, mga kaibigan, yan pong pagmamayari na may ita, dyan po sa Clark Air Base, abay, pinasok po ng mga Koreano, nagtayo ng dalawang malalapad na golf course. At ito naman panahon ni Duterte, kanila na po yung Fontana, na kung saan dyan nga po napahamak yung dalawang Associate Commissioner of Immigration, si Argusino at si Robles. Abay, pagmamayari na pala nila yung Fontana Hotel. At ngayon, meron na po siyang tinatayo doon na Pearl City, dyan po sa Angeles City. Ano po mga implikasyon nito? Hindi ko pa alam kung ilan pa mga lupain na kanila pong kinakamkam sa oras na ito. Ang alam ko po, meron pong karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon po ng sariling lupa. Bakit? Noong 1964, nagkaroon po ng agreement yung pong isang napakayaman na may-ari ng mga lupain. Meron po siyang pagmamayari, umaabot yata ng 10 million hectares. Ito po ay hindi niya magagawa ng production at nagkaroon sila ng agreement ni President Diosdado Macapagal, 1964, upang ipatupad at ipamahagi ang 10 milyong hektarya. Makinig po kayo mabuti. 10 milyong hektarya. Kung bawat isang Pilipino ay bibigyan mo lamang ng 1,000 square meter para sa kanilang bahay o 1 hectare, bawat isang Pilipino, milyones pong Pilipino makikinabang po at magkakaroon po siya ng sakahan, magkakaroon siya ng kanyang sariling lupa. Bakit po hindi napatupad ito ni Diosdado Macapagal? Simple po kasagutan, nandiyan ang kasaysayan
tinalo po siya ni Marcos. Nung si Marcos na nakaupo, hindi niya po pinatupad yan. Bagamat merong compromise agreement ang presidente at ang may-ari ng lupa, hindi po pinatupad ni Marcos. At sa halip, ang inatupag ni Marcos ay kung paano niya matutupo o masusulo, makakartelize ang gold trading sa Pilipinas at ang kanyang mga pinamamahaging mga logging permit. Personal ko pong kaalaman niya kasi nagkaroon po ako ng pagkakataon maging manager ng isang logging firm dyan po sa South Cotabato. Ngayon, mga kaibigan, ano po ang ating magagawa diyan? Bago maagaw po ng inchik, ipapamahagi na natin dapat ito sa mga Pilipino. Itong halalan 2024, parang alam ko na po kung sino. 22. Halalan 2022, alam ko na po kung sino ang sinusuporta ng mga inchik. At pag yan po inanalo, lalaban pa rin po ako bilang rebelde. At mananalo po yan sapagkat pera ng inchik ang ginagamit na magkasanib na yan. Siyempre, kung sila po'y nakinabang kay Duterte, ito mga inchik na ito, nagkaroon po sila ng poder, nagkaroon sila ng airstrip dyan sa Spratly, nagkaroon po sila ng malawakang reclamation dyan po sa Kalayaan, sa may Benham Rise at kung ano pang lugar sa Pilipinas. Duterte po yan. Kung ako si Xi Jinping, Duterte pa rin ang aking susuportahan at kung sino ang kanilang gagawing uto-utong presidente. Ngayon, ano po ang ating gagawin? Abay, magsama-sama po tayo, huwag natin payagan yan. Sa inyo ko, ipapamimigay ang mga lupain ng Pilipinas sa halip na maagaw po ito ng mga inchik. Paano ko gagawin yan? Magsama-sama lamang po tayo. Magkaisa tayo, ngunit na uubos na po ang ating panahon sapagkat malapit na maghalalan, magiging pagmamayari na ng inchik ang buong Pilipinas pag hindi po natin ito pinaglaban. Ngayon din, mabilisan po ito. Urgent. Ngayon, ano po ang ating pong gagawin? Nagpre-prepare na po ako ng isang executive order na pipirmahan ng kung sino magiging bagong Pangulo. Huwag lamang pong itong BBM Duterte tandem. Wala po akong nire-recommenda sa inyo na kandidato sapagkat hindi po ako naniniwala na magiging malinis o matapat itong halalan na ito. Pero, pagka meron po tayong pagkakaisa at meron po tayong pinaglalaban, baka po magkatulungan ng mga Pilipino at may paglaban pa rin natin ang ating bansa. Paano po yan? Simple lamang. Ako po ay nag-prepare ng executive order na papapirmahan ko sa dapat nating tulungang presidente. At kung ito po ay napapirmahan ko, ipapaglaban po natin tayo ng mga nire-represent ko na magmamayari ng lupa. Sino-sino po yan? Mga beneficiaryo po. Sino-sino po? Unang-una, indigenous people. Yan po mga katutubo natin. Bakit? Meron na po mga title yan Bakit hindi ginagamit ng gobyerno para ipamahagi? Yan po ang mali at yan po ay ating itatama. Legal na dapat na ipamahagi yan lupain ng mga igurot sa mga igurot. Yan lupain po ng mga ita sa mga ita. And so forth and so on. Ngayon, meron po akong formulang iba. Sapagkat nakatiwangwang ang napakalaking lupain sa Mindanao. Abay, gagamitin ko po yung ginawa ni General Santos nung araw, dyan po sa South Cotabato na kung saan yung Pangulong Quezon nagbigay ng order to the National Land Settlement Authority na magbukas ng mga bagong syudad nung araw, bagong mga township o munisipyo. Yan po ay ginawa sa Mindanao. Naghakot po sila ng mga walang lupa dito po sa Central Luzon at sa Visayas. Yan po yung settlement o mga settler. Noong nakaraang buwan, mga kaibigan, nagtungo po ko sa General Santos City at pinagpatuloy ko ang aking pagsasaliksik dito po sa aking programang Lupa para sa mga Pilipino Walang Lupa. Yan po unahin natin. Number 1, indigenous people. Number 2, lahat po ng mga naulila ng mga sundalo
ay atin pong bibigyan ng lupa. Ano pong kwalifikasyon? Pagka meron pong wala po kayong lupa nakatitulo sa inyong sariling pangalan, kwalipikado po kayo. Kaya kahit sino po kayo. Number 2, napagpalit ko po yung 1 and 2 and 3. Number 2, lahat ng maralitang tagalunsod na tatanggalin na po natin sila sa mga karsada at bibigyan natin sila ng sariling lupain na sasakahin nila. Ito po ay ating pong prioridad and this is doable. Nakikita po natin sa aeroplano pag tayo po nagbiyahe, napakalaki pang mga nakatiwangwang na lupain sa Mindanao. At yan po ay duduplikahin natin dito sa Luzon at hahanap din po tayo ng mga lupain na publiko, pang-gobyerno natin din po ipamimigay dyan po sa mga mahirap na walang lupa dyan po sa Visayas. Therefore, ang ating pong co-cover dito, buong bansa. Ngayon, ang aking pong backup position dito ay ang Macapagal Madrigal Agreement of 1964 na yung 10 million hectares ay pamahagi sa mga Pilipino sa programa ni Madrigal na dapat walang squatter sa sariling lupa. Buong lahat po ng mga sumunod na presidente, magmula kay Marcos hanggang sa ngayon, especially ngayon, hindi po nila pinatupad yan. Macapagal Agreement with the Madrigal in 1964. Nasa akin pong pagsasaliksik ay nandyan na po yan at nakapasa na sa Supreme Court many years ago. Pero wala ni isang presidente ang nagpatupad niyan sapagkat marami na po ang nagkaka-interest dyan po sa lupa na yan. Magka-interest man sila o wala, pag tayo po nagsama-sama, pwede po natin sangkaan yan. Magmadali lamang po tayo sapagkat dumadaloy na po ang pera ng mga inchik at ito po ay halos pinapaligo na sa tao ng tambalang BBM at Duterte. Unahan po natin sila. Magkaisa lamang tayo. Ano po ang pamamaraan? Una, ipadala po ninyo sa akin, i-text ninyo sa akin ang inyong pangalan, edad, at ang inyong lugar. Hindi po natin kinakailangan tanungin kayo kung kayo ba ay botante o hindi, sapagkat kayo'y Pilipino pa rin at wala po kayong lupa. Pero pagka kayo po ay merong nakaregistrong lupa sa inyong pangalan sa Registry of Deeds, hindi po kayo tatanggalin, pero kayo po ilalagay sa bandang huli. Uunahin po natin muna indigenous people, pangalawa, urban poor, pangatlo, mga naulila ng mga sundalo, pang-apat, lahat po ng mga Muslim na nabiktima dyan po sa Marawi City at nawalan po sila ng tirahan. Panlima, lahat ng pamilya ng biktima ng extrajudicial killing o yung pong Operation Tokhang ni Duterte, bibigyan po natin ng lupa upang sa ganun makatulong po tayo sa kanilang pagdadalamhati. Ano po ang responsibilidad ng benepisyaryo? Wala po kayong gagastusin, likusin. Ultimong membership po ninyo ay hindi po ninyo babayaran. Yung po mga nagmamagandang loob na nagbibigay po sa atin ng mga unti-unting kontribusyon, yun po ang gagamitin natin para magpagawa ng ID, para po pang sweldo sa ating mga computer encoder upang sa gayon makaipon po tayo hopefully ng more than 1 million beneficiaries. At siyan po ang aking magiging lakas. Sasabihin ko doon sa Pangulo na bago, kinakailangan ipirmahan mo itong dala kong dokumento para ikaw ay susuportahan namin. Sino po namin? Ako at saka 25,000 subscribers, baka po tayo pagtawanan. Kaya ano po ang solusyon dito? Magkampanya po kayo, tulungan ninyo ako. Wala pong pera kayong gagastusin. Mag-subscribe na lamang kayo. Libre naman yan. Walang perang kinakailangan ninyong gastusin para mag-subscribe lamang sa programa ng Kawalan Demokrasyang Lupa para sa Walang Lupang Pilipino. Magsama-sama po tayo. Nasa ating pagkakaisa ang ating lakas. Nasa ating pagtutulungan ang ating tapang. Bawiin po natin ang dangal ng Pilipino na binibenta por kilo ng administrasyong ito
at ang kandidato po nilang binabakapan. Anak niya po ang Vice President at hindi po pabayaan ng China yan na matalo. Tatalunin natin sila sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at sa pamamagitan po ng pagpapapirma ko. Kung sino man mananalo, pirmahan niya itong executive order na ipapatupad ang Macapagal Madrigal Agreement of 1964. Muli, ito pong aking telephone number. Yung mga gusto mag-text para sumali, 0927-738-6913. Ako po si Waldy Carbonell, ang kawal ng demokrasya na sinasabing iniibig ko ang Pilipinas. Ay ibibigay